Kong, 2 oras na biyahe sa eroplano mula Pilipinas. Tinatawag din itong Global Metropolitan at International Financial Center dahil sa pagiging maunlad ng ekonomiya. Humigit kumulang sa 140,000 na mga Pilipino ang nagtatrabaho dito. Maunlad din ang turismong Hong Kong at sa katunayan, isa ito sa mga dinarayong bansa ng iba't ibang turista mula sa buong mundo. Hindi mabilang ang tourist spots ng Hong Kong. At ang isa sa pinakadinarayong lugar dito, maraming makikitang mga Pilipino. Ito ang ating sinabya. Maraming mga Pilipino ang may talento sa sining, lalo na sa larangan ng performing arts. Pero sa kasamaang palad, hindi lahat sa kanila nagagamit ang talentong ito sa ating bansa. Kaya napipilitan silang mag-abroad para kumita at magamit ang kanilang talento. At isa sa kanilang mga pinupuntahan, Hong Kong Disneyland. World-class na theme park tulad ng Disneyland, Pilipino ang pambato nilang performers at talents. Sinasabi nila na ang Disneyland daw ang happiest place on earth at para sa ilang mga Pilipinong nagtatrabaho dito, ito rin ang happiest work on earth dahil dito na ipapamalas nila ang kanilang talento. Ito yung second float at may Pilipino dito. Ang pangalan niya si Saturn. Saturn, nasan ka? Ayun! Yun ang sa-drop. Hi! Kumusta? Saturn! Nag-audition ako sa Pilipinas noong 2005. During my graduation, may tumawag sa akin na, ayun nga, tanggap ako rito sa Disneyland para magtrabaho as a musician. Nanood kami ng parada, yung Disney Parade. Tapos, na-recognize ko dun sa mga naka-costume. Makikita mo naman na parang may mga mukhang Pilipino. Oo, Asian sila lahat. Pero, alam mo kapag Pilipino yun Tapos kapag kumaway na sila sa'yo, Pilipino sila sa'yo, yung iba pa sabi ka, puso, mabuhay, gumanon pa sila. Alam mo na, confirm mo na kaagad na Pilipino sila. Natuwa talaga ako kasi kahit pa paano, parang mas naging malapit yung puso mo sa Disneyland kasi alam mong yung mga nagpapasaya doon sa theme park na iyon ay mga kapwa mo Pilipino. Pinangarap ni Saturnino Tiamson Jr. o Saturn na maging isang world-class musician. Sa 4 na taong pagiging musician dito sa Disneyland, mistulang artista na itong si Saturn. Pinapanood, may nagpapapicture at hinahangaan ng mga turista. Ano ang pangarap mo nung makapasok dito sa Hong Kong Disneyland? Pangarap ko maging professional musician. Nung tumawag yung Disneyland, sabi ko nga, magtatrabaho ako, it should be in a happy place where I can expand my artistry. So, when Disneyland called, it was a dream come true. Sabi nila, Disneyland is the happiest place on earth. Yes. Pero sa iyo, is it really the happiest place on earth? Opo. Bakit? Nakakapag-entertain ka, nagagawa mo yung gusto mo, tapos nakakapag-entertain ka ng mga bata, ng mga iba't ibang edad, tapos nakakatulong ka sa family mo, sa kapwa musician. At the same time, nagagawa ko yung lahat ng Gusto mo? gusto ko. At dahil sa talento ni Saturn, napansin ang kanyang galing. Pinapromote ako sa band leader.
marami akong natutunan, syempre. Tsaka masaya, tsaka, Pag nakikita mo pumapalakpak yung mga tao. ayan, Oo. isa pa yan. Tapos, habang may nagpapa-autograph sa'yo, May nagpapa-autograph sa'yo. may nagpapakuha ng picture sa'yo after ng shows. So, masaya. Parang ang artista. Parang kang artista. Si Saturn ang gumagawa ng lineup ng mga kantang tutugtugin ng banda at madalas, siya rin ang nag-aareglo ng mga ito. Ano yung pakiramdam na isa kang Pilipino na nagtatrabaho sa isang world-class na theme park katulad ng Disneyland? Sobrang saya. Sobrang Oo. proud ko kasi ang daming gustong magtrabaho rito. Tapos, hindi mo akalain na, parang swerte. Ano yan. Talagang blessing siya. No? Dream come true. Ayun, mismo. Dito na rin nakilala ni Saturn ang kanyang may bahay na si Ayi, isa ring performer sa Disneyland. Ngayon, meron na silang isang anak. I think kaya maraming mga Pilipinong pumupunta sa Disneyland. Kasi nga, naghahanap sila ng venue kung saan maipapamalas nila yung kanilang talento. At the same time, kikita sila, magiging career nila talaga ito at makakatulong sila sa kanilang pamilya. Sad to say, hindi pa nila yon nahahanap dito sa Pilipinas kasi nga konti pa yung opportunities. Kaya, pumupunta sila sa Disneyland. Dito sa Angono, Rizal, lumaki si Saturn. Dito rin nahulma ang kanyang talento na nagagamit niya ngayon. Siyempre, proud ako, masaya ako din. Sipin mo, napakatalining batang yun. Naggugulat na lang ako, Mami, aalis na ako, Mami. Tapos na ako. Eh di siyempre, malaking tulong yun ng Panginoon sa amin. Para sa akin, na naiwan ako ni Daddy. Malaking bagay yun para sa isang mami. Isa si Saturn sa mahigit 100 Pinoy talent sa Hong Kong Disneyland Resort. Band leader na siya ngayon ng Disney on Parade dahil sa sipag at angking talento. At hindi ito nakapagtataka dahil bata pa lang daw si Saturn, hilig na raw niya talaga ang musika. Nagsimula si kuya ko nung elementary pa kami. Drum and lyre. Bali siya sa lyre, tapos sa drums din. Tapos doon siya nagsimula talagang makilala sa Angono Elementary School Central. Sarili niyang sikap. Gusto niya talaga yung meron siyang, sa pinaghirapan niya makatapos siya. Marating niya yung kanyang pangarap sa buhay bilang isang musician lang. Hindi lang ang kanyang pamilya ang naging saksi sa angking talento ni Saturn, kundi maging ang kanyang mga guro. Masasabi ko yung batang yan talented. Dahil hindi lang percussion ang pinag-aralan niyan. Nag-trumpet din yan. Tapos nag-percussion, magaling din sa percussion. Halos lahat yata niya ang batang yan. Sa Angono Wind and Sound, nagsimula si Saturn at ang kanyang tagumpay sa Hong Kong, talagang nagpapataba sa puso ng kanyang dating guro. So bilang guro, siyempre, dala ko yung niya eh. So natutuwa ako sa kinasapitan niya. At siya napunta ron, para bang trophy ko na sa akin yun. Bagamat hindi ako nagtagumpay, siya nagtagumpay. Trophy na sa akin yung siya ay mapunta ron. Yung musika para sa Pilipino, kakambal na ng buhay natin. Nakakalungkot na kailangan pa nila mga ibang bansa para lang ma-recognize yung talent nila. Pero in a way, nakakataba na rin ng puso and you feel proud na kahit papano nagmamarka sa larangan ng performing arts sa ibang bansa, tayong mga Pilipino. Ano ang mensahe mo or message mo para sa iba pang mga Pilipino na musicians or artists katulad mo? Tuloy lang nila yung pag-i-ensayo nila, maniwala sila na kaya nila, na siyempre lagi sila mag-play, and huwag silang susuko hanggang sa maabot nila yung gusto nilang gawin.